Okay. So, ang pangatlong pagpapaalala ko, ang hahanapin nyo lagi sa grupo kung anong mapapakinabang ninyo. At para malaman ninyo kung ano mapapakinabang nyo, sa umpisa, hanapin nyo muna kung ano magagawa mo para sa grupo. Anong magagawa mo para sa grupo? Napakadaling humanap ng pakinabang sa isang malaking organized na grupo. Pero ang tanong, paano ka mapapakinabangan ng grupo? Yun ang lagi mong hahanapin. Hindi mo hahanapin yung may kasiraan dito, may kaletsehan na nangyayari. Kung ano man yung kaletsehan, lagi namang mayroong isang pirasong siraulong tao eh. Kahit sa religion pa. Tingnan mo, pansinin mo, labing dalawa yung mga alagad. Tapos may isang pirasong siraulo. Mga alagad na yun ni Kristo ha. Mga alagad na yun. So makakakita ka talaga ng mga siraulong tao rito. Pag diyan ka nandyan tumitingin sa mga kasirauluhan, sa pagiging disorganized, sa sakit ng ulo, alam mo na, fault finder ka. At lagi ang mga fault finder hindi maganda kinahihinatnan kasi naghahanap lang sila ng butas sa isang sistema na gumagana. At sa lagi yan na tuwing merong sistemang gumagana, makakakita ka ng butas. Anong ginagawa sa butas? Hindi pinapalaki. Ang ginagawa sa butas, tinatapalan. Para manatiling buo ang grupo, para manatiling maayos ang grupo, pag nakakita ka ng butas, tapalan. Kung hindi mo kaya, iakit mo sa presidente, tapalan. Kung hindi kaya ng presidente, balitaan mo ako, tatapalan natin yan. Kokotongan pa natin presidente. Isa pang paalala ko, ang mga presidente ninyo, hindi yan nandyan para pagsilbihan kayo. Hindi. Nandyan yan para mag-spearhead nung kabuuan ng proseso. So ano gagawin mo bilang member? Hindi dapat mangyari na hinahatak ka pa ng leader mo para gawin yung trabaho mo sa loob ng grupo. Dapat, ikaw yung lumapit sa leader mo para magtanong ano ba magagawa mo. Yun ang dapat nangyayari. Ang dapat nangyayari, hindi dapat mangyari na pinagsisilbihan ka na isang pirasong member ka na kinukulit-kulit ka pa para umattend sa Zoom meeting. Hindi dapat mangyari yun. Ang dapat mangyari, ikaw mismo, lumapit ka ron sa leader mo para makapagtanong ka kung ano magagawa mo para sa grupo. At pag lahat tayo nagagawa natin yung parte natin para sa grupo, lahat din tayo makikinabang pagdating ng panahon. Sigurado yan. Pero walang grupo na umusad na lahat na lang ng miyembro mapagkailangan. Wala. Walang grupo ang umusad na lahat na lang ng miyembro nagpapahatak. Nagpapakamusta. Ikaw dapat ang kumakamusta sa presidente mo. Ikaw dapat ang kumakamusta sa leader mo. At hindi dapat mangyari na yung leader mo pa, yung regular na nangangamusta sa'yo at nangungulit sa'yo para gawin mo yung trabaho mo bilang member. Maliwanag tayo doon. Thumbs up nga. Thumbs up muna. Para nagkakaintindihan. Sige, thumbs up muna. Okay, sige. Good. Isa pa, paalala ko. Sa loob ng Project 1M, matutunan nyo galing sa akin, maging matino kayo sa pakikipag-usap sa mga tao. Yung oo mo, dapat oo. Yung hindi mo, dapat hindi. Kasi pag umoo ka, oo, darating ako. Tapos hindi ka dumating, sinisira mo yung pangalan mo. At mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Naririnig nyo, ultimo yung mga aso namin, sumasang-ayon eh. Tamo. Hindi pa pwedeng sira ka sa pananalita. Pag nasa loob ka ng Project 1M, dapat tapat ka sa pananalita. Pag pumalpa ka, aminin mo pumalpa ka. Pag sumablay ka, aminin mo sumablay ka. Bakit? Kasi walang matuwid na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lahat tayo pumapalpak, kasama ako. Kaya kung makikita ninyo, pag ako nagsasalita at palpak ako, sinasabi ko palpak ako. Pag ako nagkamali, nakita ninyo yung nangyari sa Project 1M, di ba? Ang daming pagkakataon na inamin ko, nagkamali talaga ako. Pilipinas, matuto tayo. Project 1M, matuto tayo. Hindi kahihiyan ang pag-amin sa pagkakamali. Uulitin ko, hindi kahihiyan
ang pag-amin sa pagkakamali. Ang nakakahiya, yung nahuli ka, tapos tinapalan mo pa ng kasinungalingan. Yan ang nakakahiya. Mana pa, isang indicator ng isang taong may dignidad, yung umaamin sa pagkakamali. Isa sa pinakamagagandang criteria ng pagiging mabuting tao, yung pag-amin sa pagkakamali. So pag nagkamali ka, simple, para hindi ka mabombahan, aminin mo na lang. Even better, wag ka nang mag-antay na may makahuli pa sa'yo, ikaw na mismo ang maglabas ng sarili mong baho. Ikaw na mismo ang maglabas ng sarili mong baho. At pag ikaw na rin mismo ang naglalabas ng sarili mong kapalpakan, sarili mong katangahan, tumataas ang kredibilidad mo, hindi bumababa. Ang nakakababa ng kredibilidad pag nagkamali ka na nga, nahuli ka, imbis umamin ka at humingi ng dispensa, tinapalan mo pa ng kasinungalingan. Kailangan ko isama sa paalala yan. So everyone will understand kung papaano mabuhay bilang tao ng may dignidad at inirerespeto ka ng kapwa-tao mo. Nagkakaintindihan tayo? Thumbs up? Thumbs up kung nagkakaintindihan. Okay. 124. Marami-rami na tayo sa Zoom. Good job. Marami-rami na tayo. Isa pa, importante rin na sa lahat ng kilos mo, paalala ko rin ito, importante sa lahat ng kilos mo, sigurado ka dapat sa ginagawa mo. Paano mo magagawa yun? Bago ka kumilos, isipin mo muna anong magiging dulo bago mo pa simulan. Isipin mo muna kung anong magiging dulo bago mo pa simulan. Ang tawag dyan? Common sense. Yun ang tawag doon. Common sense. Gamit ka common sense. Na? Bago ka kumilos ng kahit na anong kilos, isipin mo muna anong magiging dulo. Bago mo pa simulan. Kahit ano yung ginagawa mo, o kahit na anong naisip mong gawin, o kahit na anong naisip mong hindi gawin. Kasama yun eh. Yung mga bagay na naisip mong hindi gawin. Bawa, naisip mong hindi umattend. Ano magiging dulo pag hindi ka umattend? Pag wala kang ginagawa, bababa ang respeto sa'yo pag hindi ka lagi nakikita. Ngayon, nagkakaintindi na tayo. Lagi namang may kabangga sa schedule. Understood na yun, wala tayong problema sa may kabangga sa schedule. Pero ito problema. Alam ng mga kasama yung schedule mo. At pag hindi ka uma-attend, at kailangan ka pang hatakin para umattend, bumababa ang respeto sa'yo ng mga kasama mo. Nagkakaintindihan tayo doon? Thumbs up nga, thumbs up. Okay. So ngayon, with that, lagi ko lang ipapaalala ito ng paulit-ulit. Para sa mga lumang members na nakakalimot at sa mga bagong members na hindi nakakaunawa pa pansamantala. Ito ang mga batas sa loob ng Project 1M. Iilang piraso lang yan, hindi naman ganun karami. Isa pa, mandatory dito na dapat meron kang ballpen at meron kang notebook. May ballpen, merong notebook. Para saan? Para sa tatlong bagay. Kung gusto mong yumaman, dapat lahat ng gastos mo recorded. Hindi pwedeng hindi. Lahat ng gastos mo recorded. So, ibig sabihin yan, maglaan ka ng isang parte ng notebook mo para sa mga gastos mo araw-araw. Ultimo, sa kaliit-liitan, pati sa yosi mo, pati sa candy. Isusulat mo dun. Pagkatapos ng buong maghapon, basahin mo ngayon lahat ng mga isinulat mo dun, maiintindihan mo, may mga parte niyang maghapon na yan na ginastosan mong hindi mo dapat inilabas ang pera mo. Gusto mong yumaman? Yan ang isa sa mga sikreto. Pag lumipas na 1 linggo, maiintindihan mo na ang dami mong ginastos na hindi pala dapat paglabasan ng pera. Paglipas ng isang payout, maiintindihan mo na kung saan napunta yung kabilang payout nung nakaraan. Tapos masasabi mo, halos kalahati ng halos lahat ng ginastos mo, hindi kailangan ilabas ang pera doon. Sa ganyan ka lang yayaman. Pero pag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, yan ang pinakamabilis na paraan para manatili kang mahirap. Gusto mo manatiling mahirap? Huwag ka nang bumiling notebook.
Magpanggap ka na lang na alam mo ginagawa mo. Yan ang unang dahilan kung bakit may notebook. Pangalawang dahilan kung bakit may notebook, diyan mo isusulat kung anong gusto mong marating sa buhay. Gusto mo na sariling bahay? Tatansyahin mo ngayon kung magkano kinikita mo. Gusto mo na sariling sasakyan? Tatansyahin mo ngayon magkano kinikita mo. Tapos magkano ang naiipon mo kada buwan. Magkano naiipon mo kada buwan. Tapos, sasabihin mo ngayon, ang liit pala ng kinikita ko. Hindi kaya kasi lumalabas 30 years pa bago ako makabiling kotse. Hindi kaya. O, paano ngayon ang gagawin? Alam mo na maliit yung kinikita mo, ang gagawin mo, tatalinuhan mo, tatrabahuin mo, pag-iipunan mo para magkaroon ka ng promotion. Pag empleyado ka, ang pinakamabilis na paraan para dumami pera mo pag empleyado ka, overtime. Pero kung gusto mong hindi masyadong nag-o-overtime, magpa-promote ka. Doon lalaki kinikita mo. Nagkakaintindihan tayo? Thumbs up nga sa mga nagkakaintindihan. Okay. Good. Good. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan ang notebook, may anak ka o magkakaanak ka pa lang. Dapat lahat ng mga bilin mo para sa anak mo at lahat ng utos mo para sa mga anak mo, nakasulat sa notebook, 2 kopya. Isang kopya para sa iyo, isang kopya para sa anak mo, ipapakabisado mo sa anak mo lahat ng mga utos at mga bilin mo. Bakit? Gusto mo magkaroon ng maayos na anak, di ba? Para magkaroon ka ng maayos na anak, dapat kabisado ng mga anak mo yung batas mo. At ang ibig sabihin nun, ikaw mismo, bilang magulang, kailangan, ikaw mismo nag-aaral ka kung paano maging tao. Para makapagturo ka sa anak mo kung paano ka naging tao. Simple yung konsepto. Para maituro mo sa anak mo kung paano maging tao, dapat ikaw muna marunong magpakatao. Gusto mong ang anak mo wag mabuntis ng maaga o wag mabuntis ng maaga? Turuan mo ang anak mo kung paano ang dapat gawin. Bahala ka na kung paano. Kung kailan mo ituturo yung sex education o kung ano man ang gusto mo ituro sa anak mo, isulat mo lahat sa notebook yan. Tapos ang notebook mo, dapat 2 kopya, isang kopya para sa iyo, isang kopya para sa anak mo. Kung may refrigerator ka, idikit mo ron, ipakabisado mo sa anak mo araw-araw. Dapat nire-recite ng anak mo sa iyo yan. Sa ganun ka lang makakasigurado na magkakaroon ka ng maayos na anak. Yun, sigurado ka, surefire yan. Malaki porsyento. Maayos yung magiging anak mo. Bakit? Kasi kabisado ng anak mo kung ano-ano eksakto yung mga batas mo. Ganitong oras, darating, uuwi ng bahay. Pag uwi ng bahay galing school, magbubuklat mo na ng notebook, tatapusin mo na assignment, hindi pwede laro kagad. Ibig sabihin nun, magbibihis muna, tapos pagkatapos nun, tapusin kagad ang assignment. Para tapos na. Tapos pagdating na 3:00 ng hapon, matutulog. Hanggang 4:00 yan o 5:00. Tapos pagdating ng 5:00 o 4:00, maglalaro na sa labas yan. Tapos, pagkatapos nun, uuwi sa bahay. Tapos, mga bandang 6:00 ng gabi, sige, pwede mag-cellphone sandali. Pagdating na 7:00, kakain na. Tapos, pagkatapos nun, ikaw na bahala. Basta isa-isahin mo lahat ng utos mo. Lahat ng utos, pakabisado mo sa anak mo. Tapos yung mga utos na yan na ipinakabisado mo sa anak mo, makakasigurado ka na ang anak mo sinusunod yung mga utos. Kapag nilabag nila, alam din nila, papaluin mo sila. O di hindi ka ngayon magkakaproblema sa matigas na ulong bata. Nagkakaintindihan tayo? Thumbs up nga kung nagkakaintindihan. Sige, sa mga nagkakaintindihan, patingin nga ako ng mga notebook ninyo. Patingin ng mga notebook. Yan, okay. Nakakita ko na ilang pirasong may notebook. Yung ilang piraso, ang sarap ng titig sa camera, wala notebook. Sa mga walang notebook na mga baguhan sa Project 1M, hindi pwede na nandito ka sa loob ng grupo ko nang wala ka notebook. Hindi pwede. Gusto nyo tumalino? Ba, nasira yung Zoom meeting ko. Join ulit tayo.
Preparing ng meeting. Sira ang Zoom meeting natin. Nasira ang Zoom meeting. Magandang araw sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Magandang umaga sa inyo kung nasaan mang panig kayo ng mundo, Pilipinas. Aking inaantay lang muna ang aking Zoom meeting. Dali lang ha. Kasi ang ating Zoom meeting ay nagka-problema. Preparing na. Okay? Alright. Pasok na tayo ng Zoom. Okay, nagka-problema. Tayo lalabas muna sandali. Papasok ulit sa Zoom meeting. Okay. Alam mo talaga kapag ka may ginagawa kang tama. Puta, automatic na nagagaganto tong Zoom meeting eh. Weirdo eh. Minsan pati live naglolo ko kapag ka nagdi-discuss ka ng katinuan eh. Tapos mapupuno ka ng mga siraulong taong katulad nitong mga nandito. So, mga basher. Okay. Join. Preparing meeting na. Naglolo ko yata itong Zoom itong meeting ko rito. Dito sa manlalakbay, pa-comment nga ako ng isa lang. Pa-comment nga. Walang comment eh. Brother, tignan mo nga yung manlalakbay. Tignan mo sandali. Diyan mo na gamitin yung cellphone na yan. Huwag mong gamitin yung kabila. Huwag mong gamitin yan. Yan na. Tignan mo yung manlalakbay kung okay. Naglolo ko yung aking Testing natin dito. Ano nang nasabi? Ni boss nalagyan wala siya. Ayan. Okay, nawala ako. Ayan, kapag ka nagdi-discuss ka talaga ng katinuan, ganyan ang mangyayari talaga sa iyo eh. Lagi na lang malalaglag eh. Ready naman ako sa ganun. At ina-expect ko naman na yan. Okay, so as we were, yun ang dahilan kung bakit pinapagno-notebook ko. Pinapagno-notebook para unang-una, alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, alam mo kung saan ka papunta bilang tao, nakalagay dyan pati mga pangarap mo. Pangatlo, nandyan din pati mga bilin at utos mo sa anak mo at kabisado dapat ng anak mo yung mga utos at mga bilin mo. Para alam mo, ang nakasulat sa Biblia, 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Para masigurado mo na yung mga anak mo lumalakad sa daan ng buhay na ikaw mismo ang naglatag sa harap nila, ipakabisado mo sa kanila yung mga utos mo at saka mga bilin mo. Para mabuhay sila bilang tao ng matino, ng maayos at ng natutuwa ang Diyos. Ang ibig sabihin nun, ikaw muna mag-aaral paano maging tao. Kasi ano naman ang kaya mong ibigay na wala sa'yo? Okay naman? Okay. Naglolo ko lang talaga. Anong kaya mong ibigay na wala sa'yo? So alam mo na, kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Ang trabaho mo bilang magulang, siguraduhin mong maayos ang buhay mo. Ang buhay mo. Una muna ang buhay mo. Hindi mo uunahin ang anak mo. Una muna ang buhay mo. Una munang maayos dapat ang buhay mo. Bakit? Ikaw ang pagkokopyahan ng anak mo. At pag hindi mo inayos ang buhay mo, yung anak mo malabong iayos din nila buhay nila. Okay, sige. With that, simulan na natin question and answer. Jad Santos, go Ilocos Norte. Boss Jai, singit lang po ako saglit. Sige, go. Razdel po, president po ng QC. Yung isang participant po kasi na si Eldrian Dilao na nakatag under QC, napansin ko po na hindi siya connected sa official QC community. May dalawa pa po ako napansin nung nakaraan, na Ram Fernandez at Junsky naman po yung names. Hindi ko lang po sila ma-message directly since dito ko lang po sila nakikita sa Zoom. Gusto ko lang po sana magtanong kung saan nila nakukuha yung Zoom meeting link at paano po natin ma-encourage na dumaan po sa tamang proseso ng pagpasok sa official GC ng community para makapag-comply sila sa requirements at ma-monitor din po sila ng maayos ng QC officers po. Salamat po. Okay, sige. I-PM mo na lang sila. Pwedeng mag-PM dito sa Zoom. Pwedeng mag-PM dito sa Zoom. So, dun sa mga na-call out, mag-PM sa inyo yung presidente ng Quezon City. Tapos, paki-replyan na lang sila. Jet Santos, go. Ilocos Norte. Sir, good evening po. Tanong lang, sir.
Saan ba nagsimula yung konseptong racism? Normal naman sa tao yun, brother eh. Normal sa tao yun. Yung konsepto ng racism, normal sa tao yun. Yan nga yung pinipilit lang ialis eh. Yung bagay na normal na sa tao. Bakit normal sa tao yan? Siyempre, pag nakakita ka ng ibang itsura, may discrimination. Gano'n naman lagi eh. Minority, may discrimination. Kasi nga, ano yan eh, yung konsepto lang na yung general majority, there is power in numbers. So alam mo na, kapag ka merong minority, alam mo, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, yung minority, kadalasan nagiging target ng discrimination. Halimbawa, magandang halimbawa dyan, religious discrimination eh. Dito sa Pilipinas, may religious discrimination kapag ka Muslim ka, hindi mabango ang amoy ng Muslim dito sa Pilipinas eh. Pero, ganun din naman pag nasa Middle East ka. Kasi ang general majority dito, syempre, sinakop tayo ng mga Kastila, 'di ba? O, tapos ngayon, syempre, yung ibang religion, automatic, dinidiscriminate, although hindi maganda yon. Pero ganun din naman yung nangyayari sa Middle East eh. Pagka nasa Middle East ka, at Kristiyano ka, nagdala ka ng Biblia doon, yari ka. Ganun yung konsepto. Ganun din sa Amerika. May discrimination sa Amerika between black and white. Ang general majority, white Americans. Sa mga black Americans, may discrimination. Ganon din dito sa Metro Manila. Kapag, halimbawa, sa Metro Manila ka, Bisaya ka, may discrimination. Pero ganon din naman kapag nasa Visayas ka at Manileño ka, may discrimination din. Ganon. Ganon siya. Ganon gumagana yung brother. Innate na sa tao yan. Sa akin, diretso, wala masyadong pakinabang yan eh. Wala masyadong pakinabang. Understood na yun na, di ba? Because of survival instinct kasi yan. Because of survival instinct. Siyempre, merong sistema na gumagana. Dun sa sistema na gumagana yun, may pumapasok ngayon. Kung sino man yung pumapasok, baka magpasok ng bagong sistema. Kasi minority ito eh. So baka masira ang sistema, syempre iniingatan ng mga tao yung sistema. Ganon tumatakbo utak ng tao eh. Diyan gumagana yung discrimination. Meron din namang ilang pirasong pakinabang ang discrimination. Meron din namang ilang pirasong pakinabang ang discrimination. Hindi nga lang masyadong marami. Yung alam mo yung, 'di ba, pagka halimbawa, I will just give a few examples, pero in every rule, there's always an exception. Huwag niyong mapagkamalian. Hindi automatic ito. Pero, parehas yan ng konsepto na pag halimbawa, naglalakad ka sa isang madilim na iskinita, tapos nakakita ka ng tao na naglalakad papunta sa'yo, tapos nakatitig sa'yo, tapos malaking-malaki ang mata, tapos may mga tattoo sa mukha, tapos nakamalaking t-shirt, malaking short, alam mo na, may pakinabang din ng discrimination. May pakinabang din. Hindi nga lang sa lahat ng pagkakataon. Follow-up question, brother. Ganun din po sa yung sa language barrier naman po yun eh. Ganun din ba yung konsepto? Alin? Yung language barrier. Hindi, language barrier, hindi kayo magkaintindihan dahil magkaiba kayo ng salita. Magkaiba yun, brother. Follow-up ko? So, paano may iwasan yung mga ganun, yung konsepto ng racism, tag dito, tsaka yung language barrier, mga ganun, sir? Nalilito ka yata, brother, hindi parehas yung racism at saka language barrier. Ang racism, discrimination yan. Ang language barrier, hindi lang kayo magkaintindihan dahil magkaiba kayo ng salita. Halimbawa, Bisaya, kakausapin mo ako ng Bisaya, di kita maintindihan. Kasi hindi naman ako masyadong magaling hindi nga talaga ako marunong mag-Bisaya, may ilang pirasong mga salita lang na naiintindihan ko eh. Halimbawa, Ilocano, hindi ako marunong mag-Ilocano eh, konti lang. Tapos ilang pirasong salita lang yung naiintindihan ko. Yun ang language barrier, hindi magkaintindihan dahil magkaiba ng salita. Ang racism, discrimination naman yan. Huwag kayo mag-practice ng discrimination. Pero at the same time, you keep yourself safe at all times. Yung discrimination, keep it to yourself. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang discrimination eh. Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang discrimination towards another individual. Kasi ang normal ka talaga kasi sa tao, yung konsepto ng paghahanap ng mali. Bakit? Because of survival instinct. Halimbawa, parang ganito. Halimbawa lang eto bibigyan kita maganda halimbawa. Pagka nakakita ka ng babae na mahalay manamit, tapos punong-puno pa ng tato, alam mo na medyo mahihirapan ka kapag yung ganyang klase ng babae ang inasawa mo. Alam mo na mahihirapan ka. Bakit? Kasi yung ang tawag nila social profiling. Yung profiling ng tao na yon nakahanay sa mga babaeng masakit sa ulo.
Ngayon, syempre, may sasamaan loob. Kasi may lalapatan yan eh. May babaeng mahalay manamit na punong-puno ng tattoo sa buong katawan. May lalapatan yan. Pero automatic naman yun eh, di ba? Kapag ka lalaki ka at wala kang tattoo sa katawan, syempre, kanya-kanyang trip yan. Kung tatuan ka, trip mo, tatuan din. Pero alam mo yung wala kang tattoo, tapos mag-aasawa ka ng babaeng maraming tattoo, tapos mahalay pa manamit, tapos halos nakapanty na lang, naglalakad sa publiko, alam mo na, magiging sakit ng ulo mo yan. Alam mo, magiging problema mo yan pag inasawa mo yan. Ganon kasimple yung konsepto. Paano may iwasan? Huwag ka na mag-practice ng ganyan. Alam mo na, kung ikaw mismo, iiwasan mo yung ganong klase ng tao, keep it to yourself na umiiwas ka sa ganong klase ng tao. Pero huwag ka na lang manlait ng kapwa-tao. Ganon na lang. Follow-up question, brother. May tatanong ba? Mark Natividad, El Cabiteño. Go. Ano po yung may advice nyo sa mga kaya po na may store tapos may ano yung abot sa po ng mga cash para hindi may scam mo doon? Para hindi ka ma-scam, huwag bibigyan pera mo kahit kanino. Kahit sa kamag-anak. Yung sa Gcash, about sa Gcash. Huwag may bibigay OTP mo. Yun lang. Kasi may mag-message dyan eh. Pag ano ba, may nagtatry na mag-login sa'yo, magsisend na OTP yan sa'yo. Huwag mo bibigay OTP mo. Kuha mo. Tapos, ano po yung advice niyo sa akin, sir, about sa mga competitors naman po? At tungkol sa competitor sa whether it be business or employment, galingan mo ng husto, tapos pakisamahan mo ng husto yung mga kakompetensya mo. As the saying goes, keep your friends close, keep your enemies closer. Pakisamahan mo ng husto para wala kang sakit ng ulo. Yun ang sikreto. Follow-up question. Sir, thank you po. Okay. Sige. Mark Natividad, go. Cavite. Good evening, brother. Good evening. Malinaw po, malinaw. Malinaw. Brother, isa ako sa patotoo na sa mga construction worker, yung mga tinuturo mo, Mhm. na magsimula sa pagiging labor, helper, mag-aral ng konting skill, tapos yan hanggang sa makarating sa pamamakyaw. Nandun na kasi ako sa ganong brother. Doon yung part ng tanong ko. Galing. Maraming salamat sa mga Congratulations, brother. Maraming salamat, brother. Ang tanong ko, brother, kasi nandun na ako sa part na meron na akong ninahandle na konting tao, tapos mayroon na rin akong konting customers, kliyente. Mhm. Totoo ba, brother, na yung cash advance para mong nire-reward yung tao sa katamaran nila, parang kawalan nila ng disiplina sa pera? Yung cash advance yung parang sinasabing bale. Di ba yung bale sa construction worker, yung mga bale pag Merkulis? Ano ba Understood. silang nire-reward sa katamaran nila? No? Totoo ba yun? Merong hindi nire-reward eh. I will say partially kinokonsente. Partially Yung parang kinokonsente. I will say partially. Bakit? Kasi okay lang naman na bumali eh. Kasi may mga pagkakataon talaga na iipit ka talaga eh. So technically, nangungutang yan. Nangungutang. Kanino nangungutang? Sa employer nila. Kaysa nga naman mangutang sa ibang tao, doon ka na rin lang naman nagtatrabaho, sa employer ka mangutang. Diba? Wala pang discrimination pagka ganun. Kaya, yun nga lang, syempre, diba, kailangan mo rin balansehin na at least at the very minimal, kahit papano, maturuan mo ng konting financial management ang tao. Para hindi ka lang nakakapagpasweldo sa kanila, natututo pa sila tungkol sa buhay. Although, hindi mo naman na trabaho yun. Hindi mo naman na responsibilidad na turuan sila ng financial management. Eh. Kasi ang responsibilidad mo lang naman, siguraduhin masaya yung kliyente, tapos siguraduhin napapasweldo yung mga empleyado. Yun lang ang responsibilidad mo eh. At the same time, making sure na safe din pati mga empleyado. Diba? Yun lang yung responsibilidad mo. Pero tungkol sa pag-handle ng kaperahan, hindi mo na responsibilidad yun eh. Yun nga lang, nakakapagturo ka nga lang ng, alam mo, kung makakapagturo ka ng konting financial management, kahit papano, yung mga taong nanggaling sa'yo, they will be very proud na galing sila sa'yo minsang panahon. Kasi natuto sila ng ilang mga bagay na hindi nila matututunan sa ibang employer. Huwag kayong maging madamot sa pagtuturo sa mga empleyado. Kasi may mga iba natatakot eh, di ba? Yung takot nila na baka kompetensyahin sila, hindi, masyadong malawak ang mundo para kompetensyahin ka niyan. At kung kompetensyahin ka man yan, hindi naman masyadong malaking damage ang makukuha niyan eh.
turuan nyo na nga lang ang mga tao ninyo na magkaroon ng konting decency para kung sakali man nagagawin nila yung bagay na ginagawa ninyo at mangungumpitensya sila sa inyo, dapat sa ibang lugar, hindi sa mismong bakuran kung saan kayo nandun. Na tipong kliyente ninyo, sinusulot. Diba? Merong mga ganong klase na empleyado kliyente mo sinusulot dahil lang natuto ng kapiraso galing sa'yo. Nangyayari talaga yun, turuan nyo lang sila ng konting pagka-decente bilang tao na hindi dapat ginagawa yun at bad business practice yun Pero tungkol sa financial management, hindi naman mandatory na ituro mo sa kanila financial management. Makakatulong nga lang para maalala kanila kapag ka mamamatay ka na. Malaking pakinabang yan, yung pagtuturo mo sa kapwa-tao, lalo na sa mga nasa loob ng bakuran mo. At ano mo, katulad sa akin, halos lahat ng nanggaling sa akin sa loob ng bakuran ko, kahit papaano, one way or the other, marami silang natutunan. Yung mga iba, because of hindrances in disciplines, alam mo yung hindrances sa disiplina kasi medyo mahirap-hirap Yung, nahihirapan silang tanggalin yung addiction sa alak. Kasi yan naman ang common cause kapag ka, laborer ka Pag laborer ka, ang pinakamadalas na dahilan kung bakit ka nagpapabali sa employer mo kasi magiinom kayo magtotropa. Yan ang pinaka-common. Pero yung sasabihin mo na, dahil sa anak, ganon, hindi nakakapagpautang ang anak, maliban na lang siguro kung may sakit yung anak mo, ganon, o may bigla ang pangangailangan, understood na yun. Pero ang pinaka-common talaga galing ako sa pagko-construction Ang pinaka-common na dahil ako, bakit bumabali, pang inom Pagkatapos ng shift, nagiinom sila. Lalo na pag nakastay in doon, maatik yan. Sa akin, diretso, turuan mo ng kapiraso, pero pag ayaw matuto, hindi naman mandatory na kailangan mo talaga magturo. Yun ang masasabi ko, brother. Yun nga lang, you have to keep it at a very low. Kasi as much as, di ba, gusto mong pautangin para manatiling nasa iyo yung empleyado, minsan, yan din ang cause kung bakit aalis sa'yo empleyado pag masyado na malaki utang sa'yo Matuto ka lang kung hanggang saan lang yung boundary na pwede nilang utangin. Yun pwede. Lalagyan mo ng boundary yan. Ikaw nang bahala kung magkano yung boundary, kung magkano lang yung pwede nilang utangin. At pagka tumodo na ron, hanggang dun lang talaga. Kasi, isa pa, wag nyo rin ipapaalam sa kung kani-kanino na nagpapabali kayo. Kasi ang bad trip dyan, puta, pati mga bagong empleyado, bumabali rin sa inyo, ikapapasok lang ngayong araw. Tapos bukas, wala na. Ano nangyari? Binayaran mo na nga ngayong araw, bumali pa ng 3 araw. Tapos kinabukasan, wala na. Nangyayari yan Galing ako construction Alam mo naman, puntang na, diretsahan lang tayo, Brad. Tangina, masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. May papasok, may hindi papasok. Oo. Tapos pag hindi pumasok ng mga 2, 3 araw, tangina, wag mo na kasama papasok pa yan kahit kailan. Ang mabigat niyan pag nakabali sa'yo. Ayun, follow-up question, brother. Salamat, brother. Ang follow-up question ko, parang itong dito, parang gusto kong gamutin yung bali sila ng bali. Kasi nakikita ko yung iba, nagmumabali, tapos nag-i-scatter lang, yun nga, nag-iinom. Parang sabi ko, para wag na kayo magsibali ng Merkules. Gumawa ko ng panibagong sistema, nilibre ko sila ng food. Kasi naka-stay in, mula sa almusal, tanghalian, hapunan, libre sila kasi naka-stay in sila Para maiwasan yung bali-bali. Kaso paano ko... Hindi pa rin maiiwasan yung brother. Sir, yung kahit magano ka, kahit maglibre ka ng pagkain, hindi pa rin maiiwasan yun. Ang mangyayari lang, dadami lang buying power nila. Kasi di na sila gumagastos Ganon yung mangyayari. Yun na. Sabi ko sa'yo Hindi mo maiwasan yung kababali ng kababali. Kahit pa sabihin mo na maglibre ka pa ng kahit na hindi mo maiwasan yan. Nangyari na, dagdagan ka lang ng gastos pero hindi rin nabawasan yung kababali. Paano ba mababawasan yung kababali? Magturo ka ng financial literacy. Mababawasan yung kababali nila. As in, didetalyihin mo kung ano dapat yung mga ginagastusan, ano yung mga hindi dapat ginagastusan. Ano rin yung mga dapat minsan-minsan lang dapat gastusan. Katulad yung pag-iinom, dapat minsan-minsan lang yan Pwede yan, Biyernes. Pero Lunes hanggang Thursday, bawal dapat. Bakit? Kinabukasan magkaka-hangover Tapos pag nagka-hangover kinabukasan, late sila. Hindi makagising ng maayos, hindi makabangon ng maayos. Diba? Masisira ang trabaho kapag ka nagpapabali ka ng weekdays. Biyernes, pwede, magiinom sila, babali. Okay lang. Ang trouble mo nga lang dyan, kung paano mo papapasukin ng Lunes. Yun ang trouble mo dyan, paano mo papapasukin ng Lunes. Kasi kadalasan, Biyernes ang bigayan ng sweldo niyan diba? Minsan Sabado, ganun. Pagkalingguhan ng sweldo, minsan Biyernes, minsan Sabado ano naman ang dahilan para bumali ng Biyernes? Ang madalas kasi niyan, ang nangyayari, nauubos ang pera nila sa weekend. Pagdating ng Lunes, bumabali na. Pag hindi mo pinabali, boss, wala kang pamasahe, hindi mo nakapasok. Tanginang yan. Naipit ka patuloy. Para bang kasalanan mo pa pag hindi mo sila pinabali. Pag pinabali mo naman, puta, hindi rin lalo papasok.
Sasabihin nila, may sakit kasi ako eh. Oo, yun na narasa mo, no? Sakit sa ulo. Oo, sarap ng ngiti mo ngayon. Dalin-dali. O, tangina, hindi mo talaga ako maloloko pagdating dyan. Nag-construction ako eh. Ang resolution dyan, brother, turuan mo financial literacy. Medyo mahirap nga lang, medyo masakit nga lang sa ulo. Pero yung mga matatagal na empleyado mo, magigets nila yan. Kasi matagal na panahon kang turo ng turo eh, di ba? Sa haba ng panahon ng katuturo mo, may kahit papaano merong konting magsisink-in sa kanila. May konting magsisink-in. Eh, tinan mo, ako nga, katuturo ko lang sa internet, hindi naman kita empleyado, tinan mo, natuto ka. Eh kung tayo, hindi naman tayo magkaano-ano at hindi mo ako employer, natuto ka galing sa akin. Eh di lalong may kapasidad na matuto galing sa'yo yan pag ikaw ang employer dahil sa'yo galing ang pera eh. Diba? Turo mo sila, gusto nyo yumaman? Huwag kayong bali ng bali. Ipunin nyo ang pera nyo. Tigilan nyo yung putang ng kaiinom ng kaiinom. At hindi ko pinagbabawal ang pag-iinom ha. Huwag nyo kayong magkakamali, baka sumama loob nyo. Hindi ko pinagbabawal pag-iinom. Pero sinasabi ko, kung gusto nyo yumaman, tigilan nyo yan. Gusto nyo yumaman, diba? Ayun. Doon mo muna simulan sa kagaganon lang muna. Tapos mababawasan ng kababali pag hindi na masyado nagiinom yan. Yun nga lang, nabawasan nga ng kababali dahil sa pag-inom. Nadagdagan naman ng pagbabali kasi sa scatter. Tangin ng scatter yan. Ngayon, yun ngayon yung, alam mo, hahanapin mo kung nasaan ang problema eh. Tapos doon mo lalapatan ng solusyon. Hindi ang paglalapat ng solusyon, sintomas yung nire-resolba mo. Kasi ang nire-resolba mo, sintomas eh. Para hindi bumali, pakainin ko na lang. Para saan? Para may sapat silang pera. Hindi nga eh. Hindi nga kasi dami ng pera ang problema nila. Ang problema nila, yung pag-handle nila ng kaperahan. So kahit pa bombayin mo 100,000 kada buwan ng pasweldo mo dyan, mauubos pa rin nila yan linggo-linggo. Ano ka? Ang nire-resolba mo yung sintomas eh. Hindi mo nire-resolba yung problema. O, nangyari, nagasusan ka lang tuloy sa pag-resolba mo ng sintomas pero di naman nagamot yung problema. O, mo yan? O, yan mismo. Ang makakapagpausad dyan, turo ka financial management sa kanila. Ito yung kinikita mo. Ito dapat lang yung ginagastos mo. O, pagka linggo-linggo, ganito ng ganito yan. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Ito, ang tawag dito, ipon. Pag nakarami ka ng ipon, makakabili ka kotse, makakabili ka bahay. Kahit sa squatters area lang muna, rights lang muna. Kahit motor-motor lang muna, mabili mo, ayos lang. O, ano naman masama kung construction worker ka, tapos may motor ka? 'Di ba? Maigi, gusto mo ng motor, 'di ba? O ito dapat yung kinikita mo, ito dapat yung ginagastos mo. Gusto ko susunod na 3 buwan habang nasa akin kayo, gusto ko makakita nakabili kayo ng motor. Yan. Doon mo muna simulan, bigyan mo ng pangarap. Kasi ang common sa mga construction worker, tangina dati akong construction, karamihan dyan walang pangarap eh. Yun talaga, diretso lang. Karamihan dyan, walang pangarap. Ang gusto lang nila, mapakain yung mga anak nila kasi responsibilidad nila yun. Mapapunta sa eskwelahan, tapos yung asawa nila, mapakain nila, tapos lahat ng pera pang iinom na nila. Lahat ng pera pang susugal na nila. Lagyan mo ng pangarap. Tingnan mo, pagka unti-unti nakakatupad sila ng pangarap, lumalaki pangarap ng mga yan. Dati akong construction eh. Diba? Ganon talaga. Tingnan mo, katulad ito, isang pirasong walang pangarap din, basura ng lipunan. Si Dylan 12311. Shut up, annoying. Sasabihin ko lang sa'yo, fuck you, umalis ka rito. Ganon kasimple. Pwede ka namang humanap ng ibang channel na mapapanood mo eh. Puta, pumunta ka sa akin, tapos magko-comment ka, annoying pa ako. Ito sasabihin ko sa'yo, lalo ako magiging annoying sa'yo, gago, fuck you ka. Tangina mo. Anyways, follow-up question, brother. Brother, isa pa. Charot nung tanong ko. Brother, paano ko i-deliver ng maayos sa kanila yung... Kasi di ba construction worker kami? Hindi naman requirements yung bigyan ko sila ng mga PPEs nila. Kasi ang trabaho namin sheet metal matatalim na yero. Sa air conditioning kami. Kaya binibigyan ko sila ng gloves. Yung rubberized gloves. Para, syempre, safe kami pare-pareho. Galing din ako sa ganung trabaho. Kaya gusto ko, ligtas na. Ngayon, hindi, paano ko i-deliver sa kanila ng hindi Paul pakinggan na ingatan nyo yung binibigay sa inyo. Kasi parang ano lang eh, pag binigyan mo tapon, balibag. Pag binigyan mo ng ganito, parang hindi nila pinangangalagaan yung binibigay mo sa kanila eh. Pa-depositohan mo. Yun, maintindihan nila. Pa-depositohan mo. O, gusto nyo may trabaho kayo, di ba? O, eto. Nangyayari kasi, syempre, palitan tayo ng kalagayan, di ba? Hindi naman pwedeng produce ako ng produce ng ganito. Pero kailangan kasi ito para hindi kayo laging nasusugatan. So, ngayon, ang mangyayari, didepositohan nyo to. Magkano? 100. Masakit sa bulsa, di ba? O, siguraduhin nyo ngayon, babalik nyo sa akin mamaya para makuha nyo ulit yung 100.
Oo, palitan tayo ng kalagayan. Sabi mo, palitan tayo ng kalagayan. Kayo yung nagbibigay sa akin ng ganito. O tapos ang ngayon, ako ngayon tapon-tapon ko lang. Ano mararamdaman mo, employer kita? Matutuwa ka? Hindi, 'di ba? O ano ngayon ang gagawin mo? Syempre, papadepositohan ko sa iyo. O hindi mo naman aangkinin yung pera, pero ang gusto mong mangyari, masoli ko sa iyo yung gloves na ginamit ko na kailangan kasi sa trabaho natin pare-parehas. Tama? O, yun. Okay, magsisi-oo yung mga yan. Wala naman silang choice kasi pag binaliktad mo na yung senaryo, sila na ngayon ang employer at sila magbabayad sa'yo, tapos sila nagbibigay sa'yo ng ganong klase ng gloves, tapos ikaw patapon-tapon lang, nakakainis din para sa kanila yun. No, wala silang choice kundi umuo sa'yo. Wala silang choice kasi pag binaliktad mo na yung senaryo, maintindihan na nila eh. Kasi pag sinabi mo, hindi, kailangan yung ingatan to. Kasi pag hindi nyo iningatan to, bla 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 bla, parang ang tunog na pinagagalitan mo eh. O hindi gagana yan pag pinagagalitan mo. Bakit? Baka iba dyan, matanda pa kaysa sa'yo eh. Diba? Pagkagalitan mo, mas matanda pa kaysa sa'yo. Hindi, baliktarin mo senaryo. Ikaw ngayon na employer ko, bibigyan mo ako gloves, tapos ako tapon-tapon lang, ano mararamdaman mo? Ikaw, bili ka ng gloves. Ganon. Pagpapalitin mo lang senaryo, magkakaintindihan yan. Paano, brother? Brother, last na brother, maraming salamat sa mga sagot. Huling-huli na. Sige. Brother, paano kaya yung paano ko i-duplicate yung sarili ko? Kasi ngayon maraming pumapasok na projects. Ngayon hindi ko sila kayang i-cater isa-isa na pupuntahan ko lahat eh. Ano ba, malibang way ko na yung pagtuturo sa kanila? Kasi parang hirap daw maghanap ng tao na parehas. Mahirap naman talaga. Mahirap talaga, brother. Kasi technically, employer ka eh. Lahat ng mga kalibel mo, employer din. Mahihirapan ka humanap ng kalibel mo na empleyado. So, ang ibig sabihin yan, kukuha ka ng isang pirasong tao, loyal sa'yo. Tapos, tuturuan mo talaga ng loyalty yan at saka ng honesty. Mahirap ituro yan. So, kailangan susubukin mo muna kung sino man tao yung loyal sa'yo at honest sa'yo. Sabi mo, mahirap humanap niya, mahirap talaga. Yun nga yung dahilan kung bakit employer ka eh, sila empleyado eh. Kasi sila mismo hindi kaya ginagawa mo. So ngayon, ang gagawin mo ngayon, galing sa kanila, hahanap ka ng isang pirasong katiwa-tiwalang tao na mahirap. Mahirap talaga yun. Ganun na mangyayari dun. Hanap ka isang piraso katiwa-tiwalang tao. O question mark ngayon yung ulo mo, no? Ang sikreto dyan, numbers game. Paramihan. Para makakita ka isang pirasong tao, kailangan marami kang nakausap. Kailangan marami kang na-interview. Kailangan marami kang na-testing. Para lang sa isang piraso lang na matinong tao na pwede mo padala sa kabila. Ikaw ang nakikipag-transaction, sa'yo dumidiretso ang pera, hindi sila nakikipag-usap ng tungkol sa pera, sila parang foreman lang dun, taga-bantay. So, ang ngayon, ang magiging trabaho mo na, hindi ka na magbabantay. Ang mangyayari na, ikaw ang nakikipag-transaction, ikaw ang nagko-close ng deal, sa'yo pumupunta yung pera, tapos pinapasa mo na sa mga tao mo. Sa ganun, visit-visit ka na lang pag wala kang katransaction. Yan ang mangyayari nun. Follow up, brother. Yun lang, brother. Maraming salamat. Okay. Ace, Baguio, go. Thank you, brother. Hello, Brad. Good evening. Good evening. Regarding sa grupo, Brad, ano ang tamang approach sa mga seal mode lang na members pero may contribution naman? Papasukin mo rito sa GC. Sa Zoom. Nandito ba sila? Yun nga. Wala nga, Brad eh. Biligyan ko pa nga ng task niya. Tapos, ayun, matigas ang ulo kasi nga, medyo may kaya kasi ito eh. Ano kayo magandang approach sa mga ganyan? Yun kasi ang problema. Ingatan nyo kasi yung pagpapapasok ng mga may kaya sa grupo. Kasi nga, ganyan nga kasi talaga ang regular na mangyayari. Lalaki ulo ng mga yan, kasi nga, malaki naman na talaga ulo nila dahil resultado na sila sa labas ng grupo. Kaya nga mas prefer ko dito yung mga mahihirap na nasa loob ng grupo na dito unti-unting yumayaman. Para nananatiling mababan loob. Kasi magpapapasok ka rito na mayaman sa grupo, ganyan talaga mangyayari dyan. Hindi mo mamamandohan yan, tapos pakiramdam nila, sila pa dapat yung nasusunod. Mahihirapan ka talaga sa ganyan. Pwede mo pa-meeting sa akin yan, isang grupo sila. Pero hindi ko kakausapin yan ng mag-isa lang siya, tangina niya. Hindi ako makikipag-usap dyan ng mag-isa lang siya. Privilege yung pakikipag-usap ko sa mga tao.
At hindi dapat mangyari na isang pirasong tao lang kakausapin natin, malaki ulo, ang taas ang tingin sa sarili. Eh walang kwenta sa akin yung mga ganyang klase ng tao. Sa akin, basura yan eh. Kahit gaano ka pa kayaman. Kahit gaano ka pa kayaman. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kayaman. Pag dito sa loob ng grupo, hindi ka nagde-demonstrate na parang miyembro ka ng grupo na to at parang ang dating minamama mo pa yung sarili mong presidente, ang sagot ko lang sa'yo, pakyo ka. Diretso. Yung mga ganyang klase ng tao, brother, they have to understand that there is a culture inside this organization. Bawal dito malaki ulo. Bawal dito mayabang. Bawal dito mataas ang tingin sa sarili. Ngayon, mataas ang tingin sa sarili, malaki ulo, dahil nga resultado na sa labas, alam mo na, hindi yan pwede rito. Ngayon, ang tanong ko naman, paano nakalusot yan sa inyo? Paano nakalusot? Hindi dapat nagiging official member yung ganyan. Hindi dapat nagiging official member yan. Dapat probationary lang yan. Kung magpapakitang gilas siya, tsaka lang siya magiging official member. Pero kung hindi siya magpapakitang gilas, ilaglag nyo na. Kahit may contribution ba? Hindi nyo nga dapat pinapag-contribute yun eh. Huwag nyo tatanggapin yung pera ng ganyang klaseng tao. Tangina, hindi lahat ng pera tinatanggap natin dito. Hindi nyo dapat pinag-contribute yung ganyang klase ng tao. Straight, yung mga ganyang klase, wala akong pakialam sa pera mo. Puta, lahat ng tao rito, eventually magkakapera, eventually layaman. Pero hindi dapat mangyari magpapasok tayo dito ng mayaman na minamanduhan tayo. Hindi dapat mangyari yun. Dito sa loob ng grupo, meron ditong culture. At ang culture dito, mababan loob lahat kasama ako. Bawal na yayabang-yabang dito, tataas-taas ang tingin mo sa sarili mo, importante ka. Yeah. Tapos ang contribution mo, pera, tapos mamandohan mo grupo, tapos hihingin yung tulong mo, hindi ka mahagilap, tapos gusto mo pagdating ng panahon, nandyan lahat ng tao sa'yo, putang ina mo. Pas. Pas. Ugali ang pinaka-importante rito. Ugali, hindi pera. Hindi mo kayang bilhin tong grupo na to. Hindi mo kayang bilhin tong grupo na to. Ugali ang pinaka-importante rito. Kahit gaano pa karami pera mo, magaspang ang ugali mo, you're fucking going out. Alis. Hindi pwede rito yan. Tataas-taas ang tingin sa sarili. Pas. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong hihingin yung pera ng ganyang klase ng tao. Huwag kayong tatanggap ng ambag galing sa ganyan. Huwag. Ako nga, diretso, soli nyo pera niyan. Tangina, diretso, soli nyo pera niyan. Tanggalin nyo yan dito sa grupo pagka ganyan. Mag-meeting tayo, Baguio. Tapos doon sa meeting, doon tayo magkaintindihan. Kasi baka mamaya hindi kasi nila alam. Pero huwag kayong magpapapasok ng ganyan sa loob ng grupo ninyo. Presidents, huwag kayong magpapapasok ng mga matataas na tao. Yung mga sobrang iimportanteng tao na hindi marunong magpakumbaba, mga walang kwentang tao yan. Marami lang silang pera. Marami lang silang narating sa buhay. Pero yung mga taong hindi marunong magpakumbaba, na pumapasok sila sa loob ng bahay natin. Bahay natin ito. Sila dapat ang matutong makisama. Sila dapat ang matutong makisama. Hindi sila marunong makisama, palayasin ninyo. Ganon kasimple tong grupo na to. Hindi ganon kakomplikado to. Kahit ganon pa karami pera mo dito, sabihin ko na sa'yo, pakyo ka, putang ina ka. Alis ka rito. Simple. Mamamain mo kami sa loob ng sarili namin bahay. Ulul. Yan ang sagot ko ron, brother. Meeting muna tayo, kausapin natin yan. Feeling ko hindi na briefing ng maayos yan, tapos pinapasok nyo sa grupo, kaya nagkaganyan. Hindi ninyo binriefing ng maayos yan. Dito, bawal dito yayabang-yabang. Bawal dito mataas ang tingin sa sarili. Hindi ka humble, hindi mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka pwede rito. Bakit? Dahil lang marami kang achievement sa labas. Sa labas yun, hindi rito. Sa labas yun, hindi dito. Dito, grupo ito ng mga taong mahihirap. Na mga nagpipilit na umalagwa sa buhay. Pero kahit nagpipilit tayo umalagwa sa buhay, yayaman tayo, pero hindi tayo yayabang. Yayaman tayo, pero hindi tayo yayabang. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit ordinaryong tao nga pinupuntahan ko, kahit tricycle driver pa yan, ako mismo pumupunta sa bahay nila para kamustahin yung kasama natin. Ako nga mismo ako na to na vlogger. Na vlogger, nare-respeto ng napakaraming tao sa social media, pero pumupunta ako sa bahay ng kahit na sino. Wala akong pakialam kahit ano pa hanap buhay mo, wala akong pakialam kahit ano pa financial standing mo. Kahit sino pinupuntahan ko. Kahit sino. Pero dahil lang sobrang importante mo, hindi ka nagre-reply, sin-sin ka lang, ulul. Importante ka sa labas, hindi dito. Sa labas ka importante, hindi dito. Dito, ang importante, ugali. You don't demonstrate the right set of attitude, pass. Pass.
Kasi kahit saan kang grupo pumunta papayag ba yung kahit na anong grupong pinasok mo na minamama mo yung grupo, kapapasok mo lang? 'Di ba? Kapapasok mo lang Biro mo, pinayagan ka na makapasok dito sa loob ng grupo, ikaw ang lumapit para makapasok dito sa loob ng grupo. Tapos pagpasok mo rito sa loob ng grupo na tinuturuan tayo pare-parehas kung paano natin mapapakinabangan ang isa't isa sa pamamagitan ng kababaan loob, meron ngayong isang piraso na pasinsin lang dahil pakiramdam niya sapat na yung pera. Wala respeto sa iyo yan, brother. Presidente ka ng Baguio, di ka nare-respeto, di ka nare-replyan. Tangina. May problema kaya nagkaganyan. Huwag kayong magpapapasok ng ganyan. Presidents, huwag kayong magpapapasok ng ganyan mataas ang tingin sa sarili. Kasi diretso, kahit gaano pa kalayo yung narating ko, hindi ako sobrang importanteng tao para hindi ako nagre-reply. Hindi. Nagre-reply ako. Maaari medyo matagalan. Understood na yon dahil sa dami na ginagawa ko. Pero pag tinawagan mo ako, sumasagot ako. Follow up, brother. Nakakausap ko naman kasi pag pinatawagan ko, yun nga lang kapag regarding na sa task niya, wala na. Follow-up question na lang, Brad, dun sa sa contribution natin. Since nabanggit kasi natin na pag-meetingan natin yung monthly contribution ng 200 before, na Kayo lang yun, brother. Kung meron sa inyo sa Baguio, meron sa inyo sa Baguio. Pero may mga ibang lugar, walang ganun. Kayo lang yun. Walang nakakaakit sa akin na pera na kahit na ano. Kayo lang yun. Kung meron kayong pondo dyan, kayo lang yung nag-usap-usap tungkol dyan. Hindi, na-briefing naman yun regarding naman sa pondo talaga ng community. Ako diretso, kung meron man kayong ambagan dyan, isoli nyo yung ambag niya. Isoli nyo yung ambag niya. Kasi ang gusto niya yatang mangyari, nag-aambag lang siya ng kung ano man yung sinabi nyong ambagan ninyo dyan sa Baguio. Kayo lang naman yun Pero, yung ambagan ninyo, hindi dapat mangyari dahil lang nag-aambag ng dala-200 o kung magkano isa-100, barya-barya lang. Sapat na yun para manatili na siyang nasa loob ng grupo. Tapos pagka tinatawagan siya, hindi mahagila. Pag mini-message siya, hindi nagre-reply. Hindi, pas sa ganyan. Ang gumagawa lang naman yan, yung iba eagles Hindi mo mahagilap kapag kakailangan Pero pinag-aambag ka. Diba? Yung mga ibang organization din, mayroong ganyan. Pinag-aambag ka, pero hindi mo mahagilap. Hindi rin nagre-reply. Diba? Hindi dapat mangyaring mas importante ang pera kaysa sa pakikisama. Mas importante ang pakikisama kaysa sa pera. Kung hindi marunong makisama tao, huwag yung tatanggapin pera niyan. Huwag yung tatanggapin pera niyan. Yan ang masasabi ko ron, brother. Follow-up question, go. Okay na, Brad. Maraming salamat. Okay. Marlon Cavite, go. Good evening, brother. Good evening. So yun, brother, ang tanong ko ay patungkol sa the Book of Enoch. Bakit hindi sinama sa Bible? Hindi naman kasi talaga parte ng Biblia yun, brother. Walang libro na sinulat si Enoch. Si Enoch, ikapito sa lahi ni Adan. Ibig sabihin, lolo siya sa tuhod ni Noe. Kung totoo na sumulat siya ng libro, edi kasama sa nalunod sa bahayon. Dahil wala naman ako nabasang may daladalang libro si Noe. Kaapo-apuhan niya si Noe. Apo niya sa tuhod si Noe. Okay. Oo. Ang bagsakan niyan, ito si Enoch, ito yung lolo ni Enoch, ito yung tatay, ito yung si Enoch, ito yung lolo ni Noe, ito yung tatay ni Noe, tapos ito si Noe. So pagdating kay Noe, lumubog ngayon yung buong mundo. So kung totoong merong sulat na libro si Enoch, lumubog na yun, brother. Lubog yun. Kasi wala naman ako nabasa sa Biblia may daladalang libro si si Noe. Wala. Hindi mo naisip yun, no? Hindi ko rin naisip yun, brother. Oh, hindi si Enoch ang sumulat nun. Kung sino man ang sumulat nun, hindi natin sigurado. Hindi natin sigurado. Ipinangalan lang kay Enoch yun. Pero walang sinulat na libro si Enoch. Yun ang sigurado ko sa'yo. Walang sinulat na libro si Enoch. Si Enoch, binabanggit sa Biblia na sa libro ni Judas. Na ikapito sa lahi ni Adan. Pero, wala kang mababasa sa Biblia na may sinulat na libro si Enoch. Kaya kung mapapansin mo,
yung mga isinusulat nila, binabanggit nila yung mga librong isinulat eh. Kaya mapapansin mo, diba, si Pablo, sinabi niya sa Biblia, sa unang Korinto, hindi ba na sinulat ko sa inyo ng una? So, ibig sabihin pala, yung unang Korinto, na unang isinulat ni Pablo, hindi napasama sa Biblia. Hindi natin alam kung ano nangyari. Pero, yung unang Korinto na nasa Biblia, pangalawang Korinto na yan. Pero, binabanggit ni Pablo na merong isinulat na libro, na nauna pa. Pero yung tungkol kay Enoch, wala kang mababasa na si Enoch mismo ang sumulat nung libro ni Enoch na nag-e-exist ngayon. Walang ganun, brother. Ikapito sa lahi ni Adan, si Enoch. Kalololohan siya ni Noe. Kung totoo na merong libro pala na isinulat si Enoch, kasama na nalunod sa baha yun, dahil wala naman ako nabasang si Noe, may daladalang libro nung sumampa sila sa daong. Kuha mo? Yes. Oh, follow-up question, brother. Okay, brother. Yung patungkol sa parenting na observe ko lang din patungkol sa ano. Kasi, di ba ginawa ng Panginoon ng tao at yung dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa tao, binigay ng Panginoon lahat dun sa tao para magiging masaya ang tao. Pero kaso lang, brother, bakit hindi nagiging kontento ang tao dun sa ginawa ng Panginoon? Kasi hindi na kasi kumukonekta ang mga tao sa Panginoon. Ang kakontentohan ng mga tao nasa Panginoon. Kasi tinan mo, ang Panginoon na nagtuturo ng kababaan loob. Pansin mo yun. Ngayon, tinan mo, mapapansin mo, pag ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong landas, sa mas madalas na pagkakataon, mahirapan ka makontento. Bakit? Kasi sa mas madalas na pagkakataon, nakaangkla ang isip ng tao dun sa maraming akala nila kailangan nilang makuha. Yung dami nung akala mong kailangan mong makuha, yun mismo nagpapahirap sa buhay mo eh. Kailangan pa ng kotse, kailangan pa ng bahay, kailangan sobrang daming pera, kailangan ng travel, kailangan ng luxury items, kailangan ng luxury bag, kailangan ng sports car, kailangan ng mansyon, kailangan ng yate, kailangan ng helicopter, kailangan ng jumbo jet, kailangan ng bla bla. Pero mapapansin mo, saan ba nakaangkla lahat ng mga kayamanan na yan? At pakinggan ninyo ako ngayon. Bakit walang kakontentohan ang mga tao? Ito isa sa mga pinakadahilan. Ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit walang kakontentohan ang mga tao, yung konsepto na tinatawag nilang hedonic treadmill. Yung konsepto ng hedonic treadmill, ang konsepto niyan, ito neutral state mo. Ito neutral state. So, halimbawa, nakabili ka ng bahay. Sandaling panahon, naabante yung pakiramdam mo. Pero babalik ka uli sa neutral. Halimbawa, ang nanay mo naman namatay. Sandaling panahon, mga 1 taon. Malulungkot ka ng husto. Pero babalik ka uli sa neutral. So, bumabalik ka pala ulit sa neutral. Kung ano man ang mangyari, kaya sumaya ka ng husto o malungkot ka ng husto, bumabalik ka ulit sa neutral. Yun yung hedonic treadmill. Ito ang problema. Kapag nasobrahan ka na sa luxury item, halos hindi na pumipitik yung hedonic treadmill sa'yo. Hindi na halos. Kasi yung spike ng dopamine, nasanay na. Nasanay ka nang nakakabili na lang ng kung ano-ano. Nasanay ka nang nakakapasyal sa kung saan-saan. So ngayon, ano ngayon na nangyayari? Dahil hindi na pumipitik yung hedonic treadmill, nagiging miserable ka, pabalik ng pabalik. Paatras ng paatras. Hindi nyo naaalala yung pinakaunang beses na natupad nyo yung pangarap nyo. Kung ano man yan. Na-promote ka sa trabaho, o lumaki sweldo mo, o nagkatrabaho ka, o nagkaanak ka, o nakabili ka ng motor, o nakabili ka ng kotse. Dumami pera mo, nakapag-abroad ka. Hindi nyo napapansin, nung mga panahon na nakapag-abroad ka at dumami ang pera mo, masayang-masaya ka. Pero paglipas ng ilang panahon, 6 months, 7 months, 8 months, less than 1 year, parang normal na lang. Tapos paglipas ng panahon, ang dami mo nang pera pero miserable ka pa rin. Tapos umuwi ka ngayon ng Pilipinas, dala mo yung maraming pera yan. Kung nakapag-uwi ka. Kasi kadalasan pinipiga ng mga kamag-anak yung mga yan eh. Kung nakapag-uwi ka, tinan mo, bili ka motor, masaya ka. Sobra. Pero paglipas ng mga 2 buwan, 3 buwan, bago yung motor mo ha. Maganda yung motor mo. Baka sports bike pa. Paglipas ng 3 buwan, parang normal na lang sa'yo na may sports bike ka. Tapos napasama ka sa grupo ng mga naka-sports bike. Tapos na-realize mo, mas magaganda yung mga sports bike nila kaysa sa'yo. Nangarap ka ng bago. Nakuha mo ulit, nakakuha ka ng isa pang sports bike. Tapos napasama ka ngayon sa grupo ng mga naka-sports car. May pera ka.
napabili ka ngayon ng sports car. Pagbili mo ngayon ng sports car, mga 3 buwan lang, mahaba na sa 6 na buwan. Parang normal na lang din ulit sa'yo na meron ka lang sports car. Tapos naubos ang pera mo. Tapos bumalik ka uli sa abroad. Tapos may sports car ka na, may 2 ka pang sports bike. Tapos pagbalik mo uli sa abroad, masaya ka ulit, nasa abroad ka na naman. Tapos, pagdating mo sa abroad, mga 6 na buwan, hindi mo na naman gusto. Pero tatapusin mo ulit yung kontrata, mga 1 taon, 2 taon. Tapos, suyang-suya ka na bago pa matapos yung kontrata. Tapos, uwi ka uli ng Pilipinas, ubos uli pera mo. Tapos, dumarating na ngayon sa punto na pag mag-a-abroad ka na, parang kinakabahan ka na hindi mo na gustong mag-abroad. Tapos, kahit ano pang mabili mo, hindi na sapat para maging masaya ka pa. Yun yung konsepto ng hedonic treadmill. Kahit na anong bagay na meron ka, babalik at babalik ka pa rin sa neutral state mo. Kahit ano pang bagong bagay na magkaroon ka. Pero ang Diyos, nagtuturo ng kababaan loob. Nagtuturo ng appreciation. Dapat na-appreciate mo lahat ng bagay na meron sa'yo. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Lalong madali pa ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. So, nagtuturo ng kababaan loob. Wala sa dami ng pag-aari. Wala sa dami ng pag-aari. Ang konsepto, dapat matuto ka na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron ka, pero dapat maging maligaya ka rin sa direksyon kung saan ka papunta bilang tao. Nandun ang kakontentuhan. Ang kakontentuhan nasa direksyon. Nandun din sa lalim ng dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo. Nandun ang kakontentuhan. Na malalim yung dahilan kung bakit mo ginagawa yan at mas matibay yan kaysa sa pagiging tao mo. Yung mismong dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo, mas matibay yan dapat kaysa sa buhay mo. Find something that is worth dying for. And that something is worth living for. Na dapat maligaya ka at mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay na meron ka, pero dapat maligaya ka rin sa direksyon kung saan ka papunta bilang tao. Hindi lang sa pangarap mong bahay, kotse, pera o kahit na anong material na bagay. Ikaw mismo bilang tao, dapat kontento ka sa direksyon kung saan ka papunta. Nandun ang pagkakontentohan. Nandun ang tunay na kaligayahan. Gaya nga ng sabi ng kanta, ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Ganda-ganda nung kanta na yun, ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Malay mo, baka nasa dollars. Wala yan sa mga material na bagay, brother. I have amassed so much. Yan ay isa sa mga bagay na sigurado ko. Nakasubok akong maging mayaman. At nakasubok akong mahirap. At nakasubok akong maging mayaman. At nakasubok akong maging mahirap. At nakasubok akong maging mayaman. Ang ultimate na naintindihan ko, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. At nagtutugma nga ang Biblia at saka ang Quran dyan eh. Nagtutugma sila. Si Solomon, sinulat niya yung kabuuan ng buhay niya bilang propeta, bilang tao. Tapos ang nakita niya, na may panahon ng kahirapan, may panahon ng kasaganaan. May panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-ani. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng yakap. At lahat ng bagay paulit-ulit lang na nangyayari. At paulit-ulit na nangyayari. At walang kabuluhan lahat ng bagay. Walang kwenta lahat ng bagay. Kaduluduluhan ang nai-conclude ni Solomon. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin niya bawat lihim na gawa sa kahatulan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. 12:13 ng Ecclesiastes. Sa lahat ng bagay na nasuma niya at sa lahat ng bagay na nagkaroon siya at nawalan siya at nagkaroon siya ng maraming-marami, ang kaduluduluang nasasabi niya, lahat ng bagay walang kwenta. At ang kaisa-isang bagay lang na may kwenta, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kahit ang Quran, ganyan din ang sinasabi. 50 ay utugma sila. Nagtutugma sila. Yung direksyon kung saan ka papunta bilang tao, yun ang importante. Hindi yung dami ng bagay na meron ka bilang tao. Yung dami ng bagay, bagay lang yan. Iiwan mo rin yan pag alis mo. Pero ang madadala mo,
yung lahat ng